Good morning, Jesus! Isang mapagpalang umaga ang aking bati, Pastor Bobby, Sister Cynthia Librado, Pastor Joel, Sister Lydia, Buya, maraming salamat sa lahat ng mga kasapi ng The Knights of Praise International ng New Life Fellowship United Pentecostal Church, Hong Kong. At sa lahat ng nakakasama natin sa mga taga-panood natin at tagapakinig ng ating mga salita ng ating Panginoon. Maraming salamat. Minsan pa inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na isang maikling panalangin. Lord Jesus, maraming salamat o God. Hallelujah, Lord Jesus, sa pagkakataon na ito, sa pribilehyo na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, o God. Hallelujah, na makapakinig ng iyong mga katotohanan, ng iyong mga salita. Ito ang siyang ilaw ng aming sa aming paanan at liwanag, o God, hallelujah, sa aming mga daraanan, o God, hallelujah, hanggang makarating kami sa kasakdaran ng aming pananampalataya, makapagbigay kami ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Guide mo ako, God, hallelujah, Lord Jesus, na maihatid ng malinaw ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga tagubilin para sa kapurihan, kapagyan at kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Praise God. Once again, isang magandang umaga sa lahat. Sa unang araw na ito ng buwan ng Disyembre. At naririto tayo muli, mga kapatid. Ang akin pong nais na ibahagi sa inyo, mga kapatid, ay nais-share ko sa Saturday group ng Hong Kong 20 years ago. To be exact, August 20, 2005. 20 August 2005. Diyan po sa Hong Kong Saturday group. At ito po ay galing sa booklet na ito na binigay sa akin ni Pastor Bobby Librado. Luma na ang cover, subalit ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang mga salita ay nananatiling napakalinaw para sa bawat isa sa atin. Praise God. So, sa hindi po ipagtatagal ay nais kong ihatid sa inyo yung isa sa mga lesson or aralin sa booklet na ito na when you don't know what to do. Yan po ang titulo ng aralin na ito na kinuha ko dito sa aklat na ito. At ito po mismo yung original na pinrepare ko noon, Bible Exhortation sa Saturday group ng New Life Fellowship UPC Hong Kong. Praise God. So, napakasarap na balik-balikan ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. So, ang ating pong unang nais na basahin, mga kapatid, ay ito pong sinasabi sa 1 Peter 5:10. After that you have suffered a while, He shall make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Allow me to read this in Tagalog. Ito po ang sinasabi sa 1 Peter 5:10. Ito po. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo ay tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Yes, ang atin pong mga sinasabi dito sa banal na aklat, no, na yung mga kahirapan, mga trial, kung ano man ang inaabot natin, ay siya rin ang magpapalakas sa atin. After that you have suffered a while. Sandali lang yan. Yung suffering na yan. Praise God. So, when you don't know what to do,
ano ang dapat nating matutunan na gawin? Ito po ang sinasabi, no? Try being patient. Yan po ang unang-una. At yan po ang sinasabi sa Hebrews 10:35 and 36. Ito po ang sinasabi. Praise God. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For you need patience. Kailangan natin ng pagpapahinuhod. That after that you have done the will of God, you might receive the promise. So yun muna ang inaano sa atin, no? Hinihintay sa atin. Kailangan na magkaroon tayo ng nangangailangan ng pagtitiis upang po inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kailangan pagtiisan natin muna. Kaya gaya ng sinabi sa unang talata na ating binasa, after a while, after you have suffered a while. Kaya, may mga tao kasi, mga kapatid, na hindi alam kung anong gagawin. Kaya ang ginagawa niya, ang nangyayari sa kanya, gumagawa ng rash decision. Yung mga decision na walang kaayusan. Para sige-sige na lang. And nagmamadali into actions sa paggawa. Na kadalasan ay sa bandang huli ay nagbibigay ng regret and disappointment. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Ano ko sayang, bakit ginawa? Na-disappoint siya sa kanyang sariling desisyon na nagmamadali siya. Kaya kapag hindi tayo nakakasiguro about what is that, kung anong mga hakbangin ang dapat natin gawin, mga kapatid, kinakailangan natin ng patience, pagtitiis. We should delay making important decisions or taking action na magiging dahilan ng that could change the directions of our lives. Maiiba yung direksyon ng ating buhay. Kaya naman, gayan din naman sinasabi na sa James 1:3 and 4, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Napakaganda, mga kapatid, no? Hindi natin dapat yan kalimutan. Napakahalaga niyan. Praise God. Sabi nga sa Philippians, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Isa yan sa mga dapat natin gawin. No? Try being prayerful. Subukan natin, kung hindi pa natin nagagawa ito, subukan natin na maging, maging mapanalanginin. Paalam natin sa ating Panginoong Diyos yung ating mga request, yung sa pamamagitan ng panalangin, na kasama na yung pagpapasalamat with thanksgiving. Dahil maraming tao, mga kapatid, maraming tao ang nabibigong manalangin. Nakakalimutang unahin. Many people fail to pray as they should. Dahil dumarating ang pagkakataon na basta nauuna pa siya, nalulunod na siya halos sa sa pagsubok na mag-decide sa sarili niya on what to do. Kaya anong nangyayari? They fail to ask God for His grace. Nabigo siya, nakalimutan niya kung ano pa man, na humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo ay gusto natin na makarating sa mga tamang desisyon, we must ask God. And then listen to God. Pakinggan natin ang ating Panginoong Diyos. Obey God. Hindi lang basta't makinig.
kundi sundin ang kanyang kautusan, ang kanyang salita, and await God's time. When we don't know what to do, we must pray without ceasing. Alam na alam natin yan. Sa 1 Thessalonians 5:17, alam na alam natin yung mga pangyayari na yan, mga kapatid. Ano pa, dapat nating na matutunan kapag hindi na natin alam yung ating dapat gawin. Try being positive. Yan ang sinasabi sa Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are pure. Praise God. Anong sabi? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. Think on these things. Praise God. Napakaganda mga kapatid, di ba? 4:8. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Praise God. Dahil sa hindi natin pagkaalam ng dapat natin gawin, ito ay kadalasan na nagdadala sa atin ang discouragement and self-pity. Nadi-discourage tayo at nagkakaroon tayo ng self-pity. Kaya kinakailangan manatili tayo ng magkaroon ng optimistic outlook. Optimistic outlook. Kinakailangan sumampalataya tayo at maniwala tayo sa ating Panginoon na still on the throne and able to direct our lives. He is able to direct our lives. Positive thinking engenders faith and confidence. Ito po ay nagbibigay sa atin, kumikilos sa atin, nagbibigay at nagpapataas ng ating pananampalataya at pagtitiwala. 1 John 4:4, you are of God. Huwag natin kalimutan yan mga kapatid. Little children, and have overcome them. Because, etong dahilan, greater is He that is in you than he that is in this world. So 1 John 4:4. Kung sino man, ano man ang nasa atin, yan po yung Espiritu Santo, yan ating Panginoong Jesucristo na nasa atin ay mas dakila, lalong dakila kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan na ito. The God of this world. Praise God. And then, subukan natin mga kapatid na maging productive. Ano ang sinasabi sa 1 John 3:18? Tingnan po natin ang sinasabi sa 1 John 3:18. Ito po. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kapag sinabi natin na iniibig natin ang Diyos, huwag lang sa salita, huwag lang sa pamamagitan ng ating mga dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Praise God. Yan po ang dapat nating maalaman. We should be patient. Magkaroon tayo ng pagtitiis. Hintayin natin ang ating Panginoon Diyos, yung kanyang oras, yung kanyang panahon. In God's time. In God's time and way at sa kanyang pamamaraan. Pero kinakailangan na hindi lang tayo basta nakaupo lang, nakahalukip-kip, na naghihintay lang, nagsasayang ng panahon.
Praise God. May nagsabi mga kapatid na the secret of patience is doing something else in the meantime. Yan po, yung pagtitiis. Habang nagtitiis tayo, meron tayong ginagawa na naaayon sa salita ng ating Panginoon Diyos, of course. When you don't know what to do something for God. Yes. Yan po ang sinasabi sa sinabi ng isang nagsabi na secret of patience is doing something else in the meantime. Do something for God. Lend a helping hand to the less fortunate, and ito napakalaga, share Christ with the unsaved. Tungkulin natin yan. Huwag natin sabihin na yan ay doon lamang para sa mga disciples o followers ng ating Panginoong Jesucristo noong unang panahon. Na? Hindi po. Sa lahat din yan, tayo ay pinili. We are the chosen generation upang ipakita ang liwanag, ang glorious light ng ating Panginoon Kristo. When you don't know what to do something for God. Lend a helping hand to the less fortunate and share Christ with the unsaved. This will work, mga kapatid. Wonders in bringing direction and meaning to your life. Natatandaan ninyo kung bago tayo naging lingkod ng ating Panginoon Jesucristo? Meron ding nag-anyaya sa atin, meron ding gumawa sa atin. Kapag tayo ay kasama doon sa mga unsaved nung panahon na yon, ginawa nila, sila ba ay pastor? Sila ba ay ministro? Sila ba ay teacher? No, sila ay regular na kaanib sa iglesia ng ating Panginoon Diyos. Ginagawa nila kanilang tungkulin. Bakit? Sila ay follower ng ating Panginoon Jesucristo. Sila ay tinawag din na inanyayahan tayo upang makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Ito ay gagawa ng mga kamangha-mangha sa pagdadala sa tamang direksyon and meaning to your life, to the life of others na ating paghahayuan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Ngayon, sa huling talata mga kapatid, gusto kong basahin sa English at sa Tagalog itong 1 John 3:17. Ito po ang sinasabi. But whoso had these words good and seeth his brother have need and shutteth out his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Praise the Lord. Datapot ang sino mga mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa. Paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Praise God. Itutuloy ko sa binasa natin kanina. Bumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di lamang, kundi ng gawa at katotohanan. Yan po ang hinihintay sa atin ng ating Panginoong Diyos na gampanan ng bawat isa sa atin. So, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa booklet na ito na ibinigay sa akin ni Pastor Bobby Librado noong 2004 after na mabaptize kami mag-asawa ng July 24, 2004. Ilang mga months ay binigyan niya ako nito. At ito'y hanggang sa ngayon ay nagagamit ko para makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. So maraming salamat once again. Let us say a short prayer. Lord Jesus, maraming salamat. Minsan po binigyan mo kami ng ganitong mga pribileyo at pagkakataon na magkasama-sama. O God, hallelujah, Lord Jesus. Na aming sinasampalatayanan na where 2 or 3 are gathered in your name, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya naman maraming salamat sa iyo na pinadama mo na naman sa amin ang iyong awa at yakap, ang iyong pag-ibig, O God, hallelujah, Lord Jesus. At binibigyan mo kami ng karagdagang pananampalataya sa iyong mga katotohanan na siyang gagabay sa bawat isa sa amin hanggang makarating kami sa kasakdalan ng aming pananampalataya at makarating kami hanggang dyan sa iyong kaharian na
pinangako mo sa bawat isa sa amin na makarating ka. In Jesus Christ mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Praise God. So, maraming salamat once again mga kapatid. At hanggang sa muli. Praise God. Thank you so much.